Noong last week, nagsimula po tayo sa Book of Romans. So, nasimulan po ni Brother Vincent yung introduction sa Romans. So, nalaman po natin na nagsimula si Paul sa pagbibigay ng kanyang credential. So, ganun po yung sulat noong unang panahon. Una muna yung nagpapakilala. So, the Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle. Siya po ay apostle. So, set apart for the gospel of God. So, nagpakilala po si Paul kung sino siya. At kung sa anong kapangyarihan siya, kung ano yung posisyon niya, or ano yung trabaho niya, para makilala siya ng mga taga-Roma. So, napag-alaman natin last week na hindi pa nakakapunta ng Rome si Paul. Pero siya ay sumulat sa mga taga-Roma dahil gusto niyang pumunta sa kanila at gusto niyang mag-share ng blessing at ma-encourage din sa kanilang pagiging Kristiyano. So, last week din po na ang sinabi ni Paul yung pambungan niya o bagay yung main point ng kanyang sulat. So, makita po natin na kahit saan si Paul pumunta, siya po ay nagde-declare ng gospel. So, ang gospel po nung unang panahon is usually yung magandang balita galing sa emperor, which is ang Roman emperor ay tinuturing din nilang Diyos. Pero ang gospel ni Paul ay magandang balita ng pagkabuhay ni Jesus, kanyang kamatayan, at kung ano ito para sa atin. So, alam natin na ang magandang balita ay ang matuwid na buhay ni Jesus, ang kanyang sakripisyong kamatayan at muling pagkabuhay na para sa atin ito ay nagbibigay ng kapatawaran sa ating kasalanan at ating pagbabati sa Diyos. So yun po yung importante. So makita po natin sa Romans 1:16-17, ito yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Roma. For I am not ashamed of the gospel, hindi daw siya nahihiya sa magandang balita na kanyang dala, for it is the power of God unto salvation. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos para sa para sa kaligtasan. So, yun po yung sinasabi ni Paul. Na yun yung gospel. Yun yung gospel. Yung matuwid na buhay ni Jesus, yung kanyang sakripisyo, kamatayan, at muli niyang pagkabuhay para sa kapatawaran ng ating kasalanan, para maipagbati tayo sa Diyos dahil tayo ay makasalanan at hindi katanggap-tanggap sa presensya ng Diyos. So makikita po natin na verse 17, for in it, sa gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, for as it is written, the righteous shall live by faith. So ang sinasabi po dito is, yung mga makatuwiran, yung mga Kristiyano, yung mga naniwala sa Diyos ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So the righteous shall live by faith. So yung gospel po is undeserved favor from God. Hindi po karapat-dapat. Hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Pero ito ay tinanggap natin dahil sa accomplishment, yung ginawa ni Jesus. At ito rin po ay in-apply sa atin ng Holy Spirit. At yun po ay tinanggap natin lahat ng benepisyo nito ay tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus dahil nakarinig tayo ng kanyang magandang balita. So yung sinasabing the righteous shall live by faith, kahit yung righteousness ng righteous ay hindi sa kanya. So yun yung nalaman natin na yung katuwiran ng isang Kristiyano ay hindi kanya, kundi yung katuwiran ni Jesus na ibinigay sa kanya. So, ang righteousness ng righteous is not his own, hindi kanya, but he received it by faith from God. So, kaya makikita natin na yung righteous shall live by faith. Kung hindi siya nag-live by faith, nag-live siya by his work, by his kung ano man, kung anong meron siya, hindi siya righteous dahil hindi niya tinanggap ang righteousness ng Diyos. So, manggagaling po dito, papasok na po tayo sa pagsisimula ng discussion ni Paul. So, para po sa atin na maalala po natin yung structure ng Romans, so ito po yung main point, yung verse Romans 1, chapter 1, verse 16 to 17.
So, ang susunod po na passage natin is sisimulan ni Paul na i-unpack o i-explain yung kung ano ba itong gospel. Papaanong yung righteousness ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ng gospel na tinanggap natin by faith according sa pamamagitan ng pananampalataya. So Romans 1:18 to 32, ito na po yung second half ng Romans. Tatapusin na po natin ngayon. So verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man, who by their unrighteousness suppress the truth. So, una po nating bigyan ng pansin is yung wrath of God. So, yung wrath of God po, hindi po yun yung di ba, sa Tagalog na basa natin kanyung puot ng Diyos. So, kung tayo pag magalit, nalalambing tayo. Kung tayo ay mainit ang ulo, after some time, mawawala. So yung wrath of God po is fixed po ito. Fixed. Ang definition po sa study Bible na nakita ko na okay sa aking pangunawa is the wrath of God, it is the settled, determined response of a righteous God against sin. So ito na po yung nakatakdang response. Yung gagawin ng Diyos, yung gagawin ng makatuwiran ng Diyos laban sa kasalanan. So, yung mga yung mga theologian na nakakita po sila ng sabihin natin limang form ng wrath of God. Limang form ng wrath of God. Is una yung eternal wrath, which is yung patutunguhan ng lahat ng makasalanan. So, yung righteous po, hindi po mapupunta sa hell. Yung eternal wrath is yung expression doon is yung impyerno, yung hell, yung kapupuntahan ng mga makasalanan. So, number 2 is eschatological wrath. So, meron sinasabi sa Bible na the day of the Lord. The day of the Lord. Yun yung araw ni Jesus kung saan ipapakita niya ang kanyang glory. So, yun din po yung panahon kung saan ipapakita ng Diyos sa mga kalaban niya na siya ang magpakapangyarihan. Doon ipapakita si Jesus. Yun yung eschatological wrath na tawag ng mga theologian. Pangatlo po is meron yung cataclysmic wrath. So, cataclysmic wrath is yung sakuna. So, kunwari po yung pagbaha sa panahon ni Noah. 'Di ba? Parang halos 100 taon na nag-preach si Noah na magbago kayo, talikuran niyo yung kasalanan, tapos habang siya ay gumagawa ng barko sa tuktok ng bundok. So yun po yung cataclysmic wrath. O kaya yung sa Sodom and Gomorrah, na dahil sa sagad ng kasalanan ng Sodom and Gomorrah, pinarusahan sila ng Diyos at pinaulanan ng apoy at ng asupre. So yun po yung cataclysmic wrath. Number 4 is yung consequential wrath. So, meron po mga bagay sa mundo na pag ginawa natin, merong katumbas na mangyayari. So, kunwari po sa pag sinaksak, mamamatay. So, consequential yun, di ba? Parang magkakasunod-sunod yun. So, pag nagkasala, so merong existing na gobyerno na itinayo ang Diyos, merong existing na pamilya na itinayo ang Diyos, merong existing na mga hari na itinakda ng Diyos. Binigyan nila. So yun po yung meron silang mga batas. So yun po yung consequential wrath. So pag gumawa po tayo ng masama, tayo pa yung hulihin ng pulis. Kung tayo po ay dumiretso sa red light, posible po na tayo ay mabangga. Yung mga ganun po. Pag tayo ay nakapatay, pwede po tayong makulong o hatulan ng kamatayan. So number 5 po is yung wrath of abandonment. Wrath of abandonment. So ito yung tinatawag na iiwanan ka ng Diyos. Iniwanan ka ng Diyos, hahayaan ka ng Diyos sa iyong pagkakasala. So makikita po natin ito especially dito sa Romans 1:18 to 30.
Yung itong wrath of abandonment. So, for the wrath of God is revealed against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. So yung pagiging hindi makatuwiran ng tao, ang iniisang tabi nito is yung katotohanan ng Diyos. So isa pong challenge sa mga Kristiyano is yung pagbabago ng kanilang pananaw. So nung tayo ay hindi pa natin naririnig lang natin yung gospel, hindi pa natin siya naiintindihan. Meron po tayong mga pananaw kung ano tayo, di ba? May kanta nga na may kanta na the greatest love of all. Di ba? The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, di ba? May mga ganun tayong idea. So, yung pagmamahal sa sarili. O kaya yung idea na yung tao ay natural na mabuti. Di ba? Marinig po natin yon na yung mga tao is likas na mabuti. So ang challenge po natin sa pagkarinig natin ng gospel at pagbubukas natin ng salita ng Diyos is malalaman natin yung biblical worldview. Yung punto de vista ng Diyos kung ano ang tingin niya sa tao. So kung hindi natin matatanggap ang mga bagay na to, actually nung binasa ko nung binasa ko yung buong passage, naisip ko na hindi pala magaan na passage yung aking di-discuss, kundi yung pasimula. Kasi nilalatag ni Paul yung pananaw ng Diyos sa tao. Kaya nga sinasabi yung puot ng Diyos ay pinapakita galing sa langit laban sa lahat ng hindi pagiging makadiyos at hindi pagiging makatuwiran ng mga tao, na who by their unrighteousness, sa kanilang pagiging hindi makatuwiran ay sinasantabi nila, sinusuppress nila yung katotohanan. So sa verse 19 na sinasabi niyan, for what can be known about God is plain to them. Kung ano daw po ang pwedeng malaman ay klaro. Klaro sa lahat ng tao. Paano naging klaro? Because God has shown it to them. Ipinakita ng Diyos sa lahat ng tao kung sino siya. So di ba, parang, hindi naman ako nagsisimba, hindi ko naman alam yan. Hindi naman naituro yan saan. Hindi. Ang sinasabi ng Biblia ay, ang lahat ng pwede mong malaman sa Diyos ay klaro. Klaro sa iyo. Dahil, araw-araw, minuto, segundo, ipinapakita ito ng Diyos sa iyo. Ang sabi sa verse 20, for His invisible attributes, yung mga hindi nakikitang katangian ng Diyos ay klaro. Namely, His eternal power, yung walang hanggan niyang kapangyarihan, and divine nature, yung likas ng Diyos. Yung essence ng Diyos ay nakikita, have been clearly perceived. Makikita mo siya ever since the creation of the world. Simula pa nung ginawa yung mundo, simula sa simula, in the things that have been made. So they are without excuse. Pag tumingin ka sa amin dito sa UAE, pag tumingin ka sa labas, tumingin ka sa taas, langit, sa kaliwa, buhangin, sa kanan, buhangin, sa harap, buhangin, sa likod, buhangin. So, ang daming buhangin. So, kahit yun pa lang, malalaman mo na may Diyos na gumawa ng disyerto na mayroong oil kung saan minimina ng kumpanya namin at pinagkukunan namin ng kabuhayan. So, kahit sa simpleng disyerto, makikita mo na may Diyos. Merong gumawa ng disyerto. Merong gumawa ng oil na pwedeng ginagamit ng buong mundo para fuel at kabuhayan ng mga tao. So kahit dito pa lang sa settings namin, kami ay walang excuse.
So they are without excuse. Wala kaming excuse na sabihin na hindi namin alam na may Diyos. Yung po yung pinapakita ng creation. So creation displays God's eternal power and divine nature, so man has no excuse. Wala pong dahilan. Walang excuse. So although they knew God, so dahil nakikita sa creation na mayroong Diyos at alam nila na may Diyos, so kahit alam nila na may Diyos, kahit alam ng lahat ng tao na may Diyos, they did not honor Him as God or give thanks to Him. Hindi nila pinarakalan ng Diyos bilang Diyos at pinasalamatan siya. So nakita niyo po yung pagkaalam na may Diyos. Automatically, nagsiset siya ng order sa mga bagay-bagay. Tinatakda ng kaalaman natin na may Diyos kung sino ang nasa taas at sino ang nasa baba. So dahil ang kalikasan or ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nagpapakita na siya ay Diyos, merong demand sa atin. Merong demand sa mga tao. Merong order ang mga bagay-bagay. Merong antas. Merong nakatataas. Merong nasa baba. So for although they knew God, they did not honor God. So dahil pinapakita ng creation na may Diyos, dapat ang mga tao ay pararangalan ng Diyos. Sasambahin ng Diyos. Pasasalamatan ng Diyos. Pero hindi nila ginawa. So ito ay nagsimula pa lang sa unang babae at lalaki, kay Adam at kay Eve. Na nakinig sila sa salita ng Diablo. At simula noon, gano'n ang paulit-ulit na nangyayari sa lahat ng tao. They did not honor Him as God or give thanks to Him. So nakita po natin sa Genesis, kung naalala nyo or may background kayo sa Genesis, ang laging sinasabi ay, they died. Lahat sila namatay. Dahil ang due ng kasalanan, ang wages ng sin, ang wages ng kasalanan ay kamatayan. Bakit? Kasi they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. So claiming to be wise, they became fools. So claiming to be wise. Diba yung prutas na kinain ni Adan at saka ni Eva ay ang tinatawag the tree of the knowledge of good and evil. At ang sinabi ni Satanas is, ito ay makakapag-wise sa'yo dahil makikita mo ang mali at tama. Claiming to be wise, yung ating nanay, pinakaunang nanay at tatay, they became fools. Okay, so sa mga sumusunod na storya, ganun lagi, laging namamatay, lang nagkakasala, laging pinapagpalit ang glory ng Diyos sa iba. They exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animal and creeping things. So nakita yun yung pagkaalam pa lamang na mayroong Diyos, man's knowledge of God demands honoring and worshiping of God. So but man did not worship God, and since he is built to worship, he worshiped something else. So tayo po ay ginawa para sumamba. Yung po ang pinapakita sa atin ng salita natin. Tayo po ay ginawa para sumamba. Pero nung hindi sinamba ang Diyos, bilang Diyos at pinasalamatan siya, they became futile in their thinking. Their foolish hearts were darkened, claiming to be wise kami, hindi, sabi ng Diyos, they became futile. So kaya, di ba, nung yung church dito is nasa Exodus
Kaharap na nila yung Diyos, nandyan sa Mount Sinai na sila, pero gumawa pa rin sila ng golden calf. They exchange, pinagpalit nila yung kaluwalhatian ng Diyos para sa mga imahen. Resembling mortal man, so imahe ng tao, and birds, imahe ng ibon, and animals, imahe ng mga hayop, and creeping things, at yung mga gumagapang. So nakita natin yan sa mga movies, yung mga god ng Egyptian, yung god ng mga Amazon, yung god ng kung ano-ano, di ba? Yung lahat ng pwede nilang gawing Diyos, di ba? Yung statwa na dapat yung Diyos yung sinasamba nila. So makikita po natin na hindi lamang yung statwa yung sinasamba nila. Minsan, gusto nilang may makita na sasambahin. Kasi hindi nila maarok, hindi nila maintindihan ng Diyos, hindi nila mag-grasp kung ano yung Diyos kung gumawa sila ng sarili ng Diyos. Dahil naka-built-in sa tao na magpuri, mag-worship sa Diyos. So ayaw nila yung Diyos na tunay, kaya gumawa sila ng sarili nila. So minsan ang sinasabi nila is, hindi ko naman sinasamba itong imahe na ito. Pero ito yung daan ko papunta sa tunay na Diyos. Pero ganun pa din yun. Di ba? Pinagpalit natin yung kaluwalhatian ng immortal na Diyos sa imahin. Sa imahin. Na ang katulad ay mortal na tao, mortal man, and birds, ibon, and animals, hayop, and creeping things. Yung mga gumagapang na bagay. So, ganun po ang ginawa ng tao. Simula ng tinalikuran nila. Okay? So, therefore, God gave them up. God gave them up. Ito yung sinasabi ng mga theologians kanina na hinayaan ka na lang. Hinayaan na ng Diyos. Okay? So, therefore, God gave them up. Ang sinasabi ni Paul, na dahil hindi pinarangalan ng Diyos, pinasalamatan siya, pinapurihan siya, nakarapat dapat sa kanya dahil siya ang lumikha, ang ginawa ng Diyos ay hinayaan niya ang mga. So, therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Hindi nila pinarangalan ng Diyos, ngayon hindi din nila pinararangalan yung kanilang mga katawan. So makita po natin na ang basic unit na itinakda ng Diyos ay ang pamilya. So ang pagkatawang relasyon sa gitna ng babae at lalaki ay nakapaloob sa pag-aasawa. Na sa harap ng Diyos, sila ay nangangako na sila lang dalawa. So dahil hindi pinarangalan ng Diyos, kahit na nakita na siya ang lumikha, kahit obvious na siya ay Diyos, gumawa sila ng mga imahen, therefore God gave them up. Hinayaan ng Diyos yung mga tao in the lust of their heart sa kanilang mga pagnanasa to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. At inulit na ni Paul sa verse 25, because they pinagbalit nila, exchange the truth of God for a lie. Dahil pinagpalit nila ang katotohanan tungkol sa Diyos para sa kasinungalingan and worship and serve the Creator rather than the Creator. So yung kasinungalingan nila is nagtulak sa kanila na sambahin ang nilikha
kaysa sa lumikha. Kaya hinayaan sila. Hinayaan sila ng Diyos na gawin kung ano ang nasa kanila. No, so makita po natin na yung minsan, yung tinatawag nilang science, yung tinatawag nilang mga theory of creation, katulad ng evolution, hindi siya with regards, usually, kung totoo ba ito. Minsan yung mga tao is, merong iba silang gustong gawin, kaya hindi nila gustong tanggapin ang creation ng Genesis 1. Meron silang ibang gusto. Ayaw nila ng hinahadlang sila. Ayaw nila na may Diyos. Kaya tinatanggap nila itong mga reasoning na ito dahil tinatanggal nito yung moral. Ang Diyos ng Bible ay nagtatakda ng kung anong tama at mali. Pero dahil ayaw nila ng tama at mali kasi gusto nila ng open relationship, gusto nila ng apat na asawa, gusto nila ng divorce or something na hindi nag-uphold kung anong sinasabi ng Diyos na ito yung tama. Ayan, God gave them up in the last of their house. Kaya nila tinatanggap itong mga lie. Kaya nila tinatawag itong mga ibang so for example, yung evolution, tinatanggap ng evolution kasi sa evolution, walang nagsasabi kung anong tama at mali. Ang tao ay naging tao dahil naging tao. Tsansa lang. Tsamba. Sa halip na kung sasambahin nila ang Diyos na tunay, kung pararangalin ng Diyos na tunay, obligado din silang sundin kung ano ang tama at mali ayon sa pananaw ng Diyos. So doon po sumablay ang mga tao. Doon po sumablay ang mga tao. Na dapat sana ang kanilang sinasamba is yung Creator, who is blessed. Amen. Who is blessed forever, ever. So God gave them up. So yun po yung sinasabi ni Paul na trajectory ng mga tao. So una, hindi sinamba ang Diyos. Ngayon, hinayaan sila ng Diyos in the lust of their own hearts. So impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Verse 26, for this reason, again, God mas malala pa ang nangyari. For this reason, God gave them up to dishonorable passion. For their women, yung mga kababaihan, pinagpalit yung natural na relasyon for those that are contrary. 27, ganun din yung ginawa ng lalaki. And the men likewise gave up natural relation with women and were consumed with passions for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. So nagsawa na maghanap ng babae, yung lalaki nagsawa na naghanap ng babae, yung babae nagsawa na maghanap ng lalaki. Ngayon, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba yung parang matagal na ito sinulat, 2,000 plus years ago na, sinulat ni Paul sa taga-Rome. So, yun po yung problema ng Rome. Pero, kung narinig nyo na sa Pilipinas is madaming may AIDS dahil din sa
ganitong dahilan. So parang parang sinulat lang itong verse na to sa atin sa current times, 'di ba? Yung sinasabi nila na sa Pilipinas, yung yung mga batang professional call center, yung ito ganyan is mataas ang age dahil sa mga ganito. Dahil sa mga 'di ba, mga ano sa babae, lalaki sa lalaki. Pero makikita natin na sinasabi ng Bible na God gave them up. Hinayaan ng Diyos dahil yun yung gusto nilang gawin. So nakita po natin ito is graduation, parang hindi graduation, progress, hindi progress. Parang spiral down o yung downgrade o patuloy na padaus-dus. So kala mo yung nabiak na pamilya ay yun lang. Hanggang doon na, bottom na yun. Hindi, meron pa. Meron ng bakla, tomboy, lalaki sa lalaki, babae sa babae. So ganun po is, yun ay nagsimula dahil hindi pinarangalan ng Diyos bilang Diyos. Yun nilalatag ni Paul dito. God gave them up towards lust, doon po sa unahan. And then ngayon, God gave them up towards lusts and perversion. Hindi na natural. So patuloy po tayo. 28, and since they did not see fit, at dahil hindi nila nakitang karapat-dapat to acknowledge God, para tanggapin ng Diyos bilang Diyos, God gave them up to a debased mind. God gave them up. Ito pa rin yung number 5 na wrath of God. God gave them up to a debased mind. To do what ought not to be done. To do what ought not to be done. Para gawin ang mga bagay na hindi dapat gawin. They were filled with all manners of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips. So, ito yung napupuno sa lahat ng tao dahil hinayaan sila. So, may mga tao magsisisihin ng Diyos, hinayaan ako ng Diyos. Hindi, kagustuhan yun ng mga tao. Kung bakit sila umabot na ganyan. The based mind, yung pag-iisip na wala ng kwenta. Kumbaga yun yung pag-iisip na hindi na talaga karapat-dapat. Hindi mo na matatanggap na moral na tao. Wala na siyang moral compass, wala na siyang direksyon sa buhay. Wala na siyang debased mind. At hindi lang ito nangyayari sa isang tao, kundi ito nangyayari sa isang lipunan. So verse 30, sinasabi, slanderous, balik natin, they are gossips. 29, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Diba? Ang dami nang nilista ni Paul. So noong panahon pa lang, ganito na ang sitwasyon. Ito na yung nakikita. Ang sinasabi ni Paul, sa Rome na madaming Diyos, sa Athens, Greece na madaming Diyos, hindi tunay na Diyos, mga Diyos-Diyosan, sila ay madaming Diyos-Diyosan, ito yung kinadatnan nila. So makikita din po natin na ito din yung lumalabas sa government. So galing sa pamilya, lalabas sa society. Kasi sino ba yung nasa society? Sino yung nasa gobyerno? Sino yung mga nagpapatupad? Sila din po ay galing sa pamilya. Sila din po ay mga tao. Sila din po ay mga taong hindi pinarangalan ang Diyos bilang Diyos. They are gossips. Sila ay mga chismoso. Slanderers. Sila ay nagsasabi ng hindi totoo. Haters of God. Di ba minsan minsan sa mga Facebook na ganyan, pag yung mga friends mo ay mga liberal or something na tinatawag nila, sila ay free, mga progressive, mga ganong pangalan, lagi nilang
sinasabi na walang Diyos. O kaya, hindi nila tinatanggap kung ano yung sinasabi ng Diyos. 'Di ba? For example, yung mga kaibigan natin na sinasabi nila sila ay bakla or tomboy or ginawa silang ganito ng Diyos. So kahit sinasabi nila praise God, hindi nila sinusunod yung kung ano yung tama na itinakda ng Diyos. At makikita natin na kagustuhan nila ito at the same time, hinayaan sila ng Diyos dahil ito ay kagustuhan nila. Diba? Hanggang sa maging, yung buong komunidad ay maging slanderers, haters of God, insolent, haughty, insolent. Hindi ko maalam ang insolent sa Tagalog. Haughty is yung arrogante, sabihin natin. Boastful, mayabang, inventors of evil. Ito, hindi pa sila kontento sa mga krimen na naririnig lang. I-invento pa talaga ng mas lalong masasama. Disobedient to parents. O, diba? Dati, siguro yung sa henerasyon natin medyo matatanda, nakatikim pa tayo ng palo. Pero ngayon, ang tinatawag dyan is corporal punishment. Maalala pa, magandang memory natin, yung mga palapit na eraser na lumilipad sa hangin. O kaya mga chalk na binabato tayo ng teacher o yung pat-pat na kawayan pag hindi naka-nail cutter sa classroom. Di ba? Sila yung magagandang memory ng disiplina ng mga nasa itaas natin. Pero ngayon, ang tawag sa kanya, dyan, corporal punishment. At yung mga bata ngayon is, ano yun? Dapat hindi may emotional trauma. Pag binagsak na emotional trauma, si teacher pa ang may problema, di ba? Ganon-ganon yung mga, ano na ngayon. At saka yung iba, disobedient to parents talaga. Foolish, hangal, faithless, walang pananampalataya, heartless, walang puso, ruthless. So though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, so yung tinakda ng Diyos, no? Para sa kasalanan, ang tao ay mamamatay. Tunay na namamatay ang tao, pero ang sinasabi ng Diyos, itong kamatayan ng tao is karapat-dapat lang dahil ang tao ay makasalanan. So though they know, kahit alam nila na ito yung utos ng Diyos, they not only do them, but give approval to those who practice them. Nakita po natin, ito po yung downgrade. Ito po yung daos-dos papunta sa pagiging sa kalaliman ng kasalanan. So galing sa pamilya, napunta sa gobyerno, hanggang sa itong gobyerno mismo tinotolerate na yung kasalanan. 'Di ba? May SOGI bill, may kung ano-ano pa, may divorce bill sa Pilipinas na inaalam na nila kung ano yung tinakda ng Diyos na masama at nililegalize na nila. So yun po yung inilatag ni Paul na sitwasyon ng mga tao. So ito po yung passage natin, medyo stressful siya, pero ito po pinapakita ng ni Paul na ito ang sitwasyon. So isipin niyo po, 2,000 years ago na sinulat ang ito at ganito na ang sitwasyon. Ibig sabihin, paulit-ulit lang ito na sitwasyon ng tao. Dahil hindi niya pinarangalan ng Diyos bilang Diyos, kaya siya ay hinayaan sa kanyang lust, tapos hinayaan siya sa kanyang perversion, tapos hinayaan siya ng Diyos para sa walang kwentang utak, debased mind. Nakita niyo po yun, hinayaan ng Diyos dahil ito yung paggustuhan ng mga tao. Dahil hindi nila pinarangalan ang Diyos bilang Diyos. Ngunit, merong pag-asa. Merong pag-asa. Merong gospel. So ito pa lamang po yung una na nilalatag ni Paul yung sitwasyon ng tao.
Dahil gusto niyang ipaabot na yung gospel ay yung power of God unto salvation. So maaaring sa anumang stage man tayo ng downgrade na ito, nung naabot tayo o inabot tayo ng banal na espiritu ng kanyang magandang balita. Ng magandang balita tungkol kay Jesus. So hindi po ito yung tapos ng ating Bible study dahil ito lang po yung end ng chapter 1. Pero hindi po ito yung tapos. Kasi po meron pang chapter 2 hanggang sa matapos ang Romans. Ito lang po yung ina-unpack ni Paul, yung kalalagayan ng tao. So sinasabi po natin na yung magandang balita ay magandang balita kung alam natin kung ano yung sitwasyon natin sa harap ng Diyos. Kaya po magandang balita ang ganito. Kaya po good news ang gospel. Because it is the power of God unto salvation. Balikan po natin sa ating recap. So sinasabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel. Hindi nahiya po sa gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jews first, and also to the Greek, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. So bilang isang naniniwala na sa gospel, alam natin na maaaring nandito tayo sa mga kasalanan. Nanggaling tayo dito. Alam natin, naintindihan natin ito. Na una, ayaw natin sa Diyos. Tapos may iba naman na Christian, na before sila naging Christian is nandito sila sa mga maling relasyon, perversion, at saka yung mga ganitong bagay, yung mga unrighteousness, evil, covetousness, malice, full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness, they are gossips, slanders, haters of God. Lahat ng itong nasa listahan, maaaring lahat ng naniwala kay Jesus ngayon ay nanggaling sa aliman dito. So, sinasabi lang ni Paul dito, ito yung kalalagayan ng mundo. Pero merong magandang balita. Merong magandang balita na si Jesus, dahil sa plano ng Diyos na iligtas ang kanyang mga tao, si Jesus ay nagkatawang tao. Nabuhay siya ng matuwid. Nabuhay siya ng matuwid hanggang sa pumunta siya sa cross at mamatay bilang kabayaran ng ating kasalanan. Di ba? The wages of sin is death. Para sa isang Christian, yung death na yun ay tinanggap ni Jesus sa cross ng Calvary. At malalaman natin, makikita natin na tunay ang gospel ni Jesus Christ dahil siya ay nabuhay na maguli at nasa kanang kamay na ng God the Father, patuloy na nanalangin sa atin at pindala galing sa Ama at sa Anak ang banal na Espiritu para ipakita sa atin, ituro tayo kay Jesus na ating pag-asa. Let us pray. Father God, maraming salamat Lord sa aming pag-aaral. Pinapanalangin po namin na makita po namin kagandahan ng gospel. Kagandahan ng gospel na pag-asa kay Jesus sa background ng pagiging kasalanan ng buong mundo. Salamat Lord na sa pagkatulad ng mga simpleng pag-gather na ito, kayo po ang nagtataas. Ang gospel po ang napag-uusapan, i-discuss, napagmumuni-munihan, at mas lalo po namin kayong nakikilala at ang inyong anak na si Jesus ang kanyang ginawa, Lord. Salamat ng marami at kami po ay naabot ng gospel katulad ng mga taga-Roma na pinadalhan ni Paul ng sulat. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.